Sabi po ni Harry Roque, alam niyo naman, makadigong etong dating spokesperson na ito. Sabi niya, hindi daw bothered etong si Digong sa mga nangyayari nga tungkol sa investigasyon ng ICC at posibleng pagkahuli niya, pagka-aresto niya ngayong taon, second quarter of this year, end of second quarter. Hindi daw nababahala. Hindi nababahala. Pero kung makikita niyo po kung paano mag-react itong presidente na ito, dating presidente na ito, at kung ano yung kanyang mga kinikilos at gawi, halatang halata po na takot, halatang halata po na nag-worry, tapos unbothered daw. Kung ikaw ay talagang unbothered, abay sana, nananahimik ka ngayon. Pero ang ingay yung parang aligaga at sinisiguro madalas na naandyan pa rin yung kanyang mga taga-suporta, by what? By organizing mga rallies na wala namang kaugnayan. 'Di ba? Wala namang kaugnayan sa ating panahon. Nagtataka ang mga netizens, ano ba yung mga rally na inoorganisa netong kampo ni Digong? Para saan ba yung mga yan? O, 'di ba nakakatawa? Kung talagang hindi ka bothered, sana payapa, sana mas tahimik ang buhay mo ngayon. Pero ang dami mong pinakikialaman. Okay? Ang tinutukoy po natin ay itong si Digong. Ang dami niyang pinakikialaman. Ang dami niyang issue sa buhay at dinadamay niya ang ating bansa. Dinadamay niya ang mga kababayan natin. Dapat sana namamahinga ka na lang Yun yung pwedeng tawagin talaga na unbothered. Sabi niya, or sabi na si Roque, the former president is hardly bothered by this. He has said na mamamatay muna siya bago siya magpapahuli dyan sa ICC na yan. Mamamatay. Alam niyo po, ulit-ulitin ko, kapag ikaw ay totoong unbothered, hindi ka talaga nagbibigay ng ganitong klaseng komento na halatang halata na kayo po ay kabado at nangangamba. Yan po ang ibig kong sabihin. Paano naging unbothered yung ganito? Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque says, former President Duterte is hardly bothered with the claims made by former Senator Sonny Trillanes that the International Criminal Court is set to issue an arrest warrant against the ex-leader sometimes middle of the year in connection with his probe into his drug or war on drugs campaign noong term nga niya. Ulitin natin mamamatay daw muna siya bago daw siya madiktahan ng mga dayuhan. Anong madiktahan ng dayuhan? Ang dayuhan talaga lang, naging presidente ka pero hindi mo alam kung ano ang papel ng International Criminal Court. International Criminal Court. Hindi mo alam ang papel na yan. Tapos madalas sabihin na itong mga nasa kampo ni Duterte na huwag daw padidikta sa mga dayuhan. Paano diniktahan ka ng dayuhan na ito? Pweset, Diyos ko lang talaga, mga katulad ni Robin, na ito daw mga posibleng umaresto kay Digong ay mga pulis pangkalawakan. Hindi naman daw kapulisan yan dito sa atin. So, wag daw padadala, wag daw magiging, or sabihin na natin, wag daw pa sa ilalim yung ating mga kapulisan sa mga posibleng umaresto nga dito kay Digong na galing sa International Criminal Court. O, diba? Ano pang sabi niya? Lahat daw na gustong magsampa ng kaso sa kanya ay po pwedeng magsampa at haharapin naman daw niya ito sa hukuman sa harap ng Pilipinong mahistrado. O 'di ba? May mga kaso to na hindi naman niya sinisipot. Tapos gusto mo talaga dito, parang-pareho ni Sara Duterte, parang-pareho ni Kibuloy. Sabi ni Kibuloy nung una, dapat daw magsampa ng kaso sa korte at doon na daw siya lalabas at haharapin nga ang kanyang mga or yung kanyang yung mga akusasyon sa kanya. Okay? Sa korte na daw. At nung may kaso na nga sa korte, nung nasa korte na, ay nagtatatago na naman. Ganito ang sitwasyon or madalas ay irason na itong si Digong. Magsampa daw kayo ng reklamo, kaso. Bakit? Hawak mo pa ang mga korte dito sa Pilipinas, kaya confident ka? Ganun ba yan? Ay baka nga, no? Diyos ko po, sa panahon ngayon or sa pagkakataong ito, kung meron pang naniniwala kay Digong, kung meron pang mga hawak sa liig etong si Digong na ito sa
Sabihin na natin na mga nasa hukuman ay kayo kawawa. Bakit? Ay mga nagpapagamit pa rin kayo sa taong alam nyo na wala ng power, sa taong alam nyo na posibleng makulong, makulong dahil sa karumal-dumal na human rights violation. 'Di ba? Kawawa.